Yon. So good day sa inyo mga parts. So ayun nga, naikabit ko na yung voltmeter at napansin ko ang liit pala ng numero nito. Tapos pag sa umaga hindi pansin yung voltmeter, pero pag sa gabi ang ganda tingnan. Yan. At hindi ko alam kung tatagal yung ganitong voltmeter. Made in China kasi ito mga parts. So nag-try lang din tayo. Sana tumagal siya tulad nung voltmeter kong gamit nung isa. Di ko alam kung nung brand nung isa. Ayan, kita ba? Yan itsura ng voltmeter. Today's video mga parts, pag-usapan natin yung about sa wiring installation mga parts. Masyado nagmamadali nasa lip. Pagay natin nagmamadali. Pag may ganyan mga nagmamadali, paunahin na natin yan. Sa wiring installation tayo. Napakahalaga yung wiring installation na yan para sa ating mga ikakabit na mga accessory yan. So napansin ko yan mga parts sa tulad na sabi ko nung last video, na experience ko yung yung mga bagay na sinasabi ko sa experience ko, true experience mga parts. Kasi ako mga parts, aminado ako dati napakapangit ko mag-wiring mga parts. Yan. Tapos yun nga, hindi balance yung voltahe, laki ng drop voltage yan. Napakahalaga talaga ng mga ganun na matuto tayo ng wiring installation. Kasi kaya ko nasabi na importante yun, kasi dun mo ikakasa sa wiring na yun yung mga bagay na ilalagay mo o i-install mo, like yan, mga auxiliary light, yan, kusina, additional park light, yan. Kasi ang mga motor naman ngayon mga parts o sa kahit anong motor talaga, wala naman talaga yan, kumbaga hindi naman design para kargahan ng another ilaw or another auxiliary light. Kumbaga yung linya niya ay para lang dun sa kung ano yung mga nakalagay, like headlight, park light, signal light, tail light. Yun lang mga parts. Kumbaga yung load nun o yung capacity ng wire o yung mga wiring na nakalagay dun, yun lang yun, para dun lang, hindi sa another accessories. Kasi pag once na nagtatap tayo ng wire sa accessory wire, tapos masyado kang maraming itatap dyan, sigurado mga parts mahihirapan yung flow ng kuryente mga parts. Tsaka maraming aagawan ng supply ng kuryente pagdating sa ating mga motor. Ang daming nakakonect dyan, di ba? Ng mga ECU natin, di ba? Yung mga ilaw, rectifier, starter motor, ano pa ba? Sa marami. Oh, kala ko nauna na yun. Yun oh, yung sniper na yan. Nauna na sa akin yun Saka yan, tulad ng ignition coil, may connect din yan sa ating ACC line. Sinusupplyan din yan. Tapos yung fuel pump, yan, mayroong positive supply din yan nanggaling sa ACC wire. Kung magkakabit tayo ng mga auxiliary light, kahit anong mga accessories natin dyan na may kinalaman sa kuryente, kailangan may balance talaga natin. Doon ko napatunayan mga parts yung one setup relay, napakaganda para mai-balance mo. Kasi kung dalawang set ng MDL, kung marami kang relay na ikakabit, mahihirapan yung ACC line mga parts. Marami kang aagawan ng kuryente, kaya napakalaki ng drop voltage pag hindi mo talaga na-balance yung flow ng kuryente. Yun based lang sa aking experience. Nasubukan ko na nga, kaya very approve ako sa method na natutunan ko kay Edel Llamas. Malaking tulong yun mga parts. Kasi dati ayaw na ayaw kong nakatrigger lagi yung yung relay, kasi nga hindi maganda kasi lagi naka-trigger. Kung yung aaralin mga parts ang relay naman mga parts, switch lang din naman yan pinaka
matibay na relay, yung post relay, yung Portugal nga mga parts. Yan. Kaya sa akin hanggang sa ngayon, yan, maganda pa rin yung flow ng kuryente. Tingnan mo, ilang 5 years na rin to yung MDL ko. Yan, isang MDL lang gumagana ngayon mga parts, isang set lang ng MDL, isang pair lang. Pero kahit pa paano, gumagana pa rin siya. Hindi siya yung kukurap-kurap. Sa pag-wiring installation kasi, masasabi kong isa sa mahirap gawin. Kung paano mo aayusin o gagawa ng panibagong linya yung kakabit mong mga accessories na may kinalaman sa wiring. Minado naman ako sa sarili ko dati, napakadumi kong mag-wiring. Ngayon, masasabi kong nag-i-improve naman. Hindi ko naman sabing napakalinis kong gumawa sa pag-wiring. Nag-i-improve din naman ako kahit pa paano. Ang gawa ng one setup relay o yung power up line na tinatawag ni Edel Llamas, ihiwalay yung mga accessories na kailangan mo sa motor para hindi maagawan ng flow ng kuryente yung mga iba pang mga naka-connect sa ACC line. Yung time nga na sinetup ko to, kasi sa atin sa Yamaha ang accessory line natin yung kulay light brown yan. Pansin ko sa mga duktong yung binuksan ko yung wiring harness mga parts, kita ko ang dami talagang mga brown wire doon. Ibig sabihin halos lahat doon nakakonek. Kaya kailangan talaga may balance natin yung flow ng kuryente. Kumbaga mga parts, kung sa traffic sa isang kalsada katulad nito, di ba? Marami nang dumadaan, di ba? Para mapaluwag natin yung isang linya, gagawa ng panibagong daanan. Para hindi mahirapan tong kalsadang to o mapuno ng sasakyan. Parang ganun yung magandang paliwanag. Gagawa mo siya ng linya. Hindi yung halos lahat itatap natin sa ACC line, sa accessory line ng ating motor. Hindi maganda yung ganun. At sigurado mabigat din sa takbo yun kasi hirap yung mag-supply ng kuryente di ba? Sa spark plug kasi nga naaagawan. At doon na nagkakaroon ng burnout ng mga wires yan. Nasusunog yung wire kasi nga masyadong mabigat or masyadong maraming load, kaya nagkaganon. So parang ganyan mga parts, diretso tapos may skyway yun. Parang ganon ang magandang explanation ko sa pag-wiring installation. Tapos ang maganda, pag ikaw naman ay nagdi-DIY sariling motor, napakadaling mag-troubleshoot mga parts, lalo pag nagka-problema sa wiring. Hindi ko naman pinipilit yung iba na mag-DIY kasi pansin ko ang pagdi-DIY talaga yung kung sino lang may gusto nagnanais yan, tapos yung nagnanais makatipid yan, kasi ang labor talaga lalo na pagdating sa wiring medyo mataas na rin ang presyuhan mga parts. So malaking tipid para sa akin, para sa isang katulad ko na hindi naman talaga pinalat pagdating sa mga gastusin pagdating sa motor. Pero yun yung mga parts, sample ng mga bagay na ginagawa ko dito, yung paglilinis ng throttle body yan. Kung sa kasa papalinis ka ng throttle body, makaabuti ng 1.5 mga parts. Sa 1.5 bilang litrong gasolina na papagas mo dun. Maganda rin kahit pa paano may alam tayo sa motor. Kung magpapagawa naman sa iba, kung mapapansin nyo naman pag nagwa-wiring or sabihin natin mga dyan lang nagpapagawa. Kay dyan lang. Yung iba dyan mga parts, sigurado basta lang mapailaw, makabitan ng kung ano mang meron kang accessories, kung ano yung dala mo accessories, basta lang ma-wiring yan. Kaya nga nauso yung mga tinatawag pagdating sa wiring na spaghetti yan. Tapos yung mga nagkalat na relay na tinatawag ni Edel Llamas na betlog type. Kung saan nakasabit yung relay, tapos ang dami. At medyo may kaangasan tong voltmeter paggabi lang. Sa umaga kasi hindi masyadong maaninag pero nakita naman, tutukan mo lang talaga ng mata. Ayan, ganito ang angas nung gumagalaw na gano'n yung features niya na gumagalaw-galaw yung kala mo tachometer.
O e-bike, hari ng daanan. Hindi mo kailangan ng lisensya, hindi mo kailangan ng rehistro. Basta dumaan ka sa highway, ikaw ang hari. Wala pang ilaw. Ang bihira. So ayun mga parts, at ang masasabi ko, napakahalaga ng wiring installation para sa ating mga auxiliary. Yan. Siya nga pala mga parts, tong aking voltmeter yan. Hindi na ako kumuha sa ACC line yan. Doon ako kumuha sa pinaka winiringan ko, na kung saan mayroong positive supply na ACC wire na sa ginawa kong one setup relay. Doon ko kinuha yung linya yan. So gagawa siguro ako ng short video para makita ko rin kung accurate yung reading nito. Meron kasi mga voltmeter mga parts na hindi accurate pag ginamitan mo ng tester. Yun. So yun lang siguro for today mga parts. Ingat-ingat sa pag-wiring. Kung kayo magdi-DIY, make sure lang na maayos yung lalagay nyo o pagdilinya nyo o wiring installation na tinatawag sa inyong mga motor. So yun lang siguro for today mga parts. Salamat!